Assalamualaikum, Buenos Dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Mga bahay sa Badjao Village ng Barangay Marang-Marang, pininturahan at binigyan ng kulay. Open Sea Swimming aabangan sa gaganaping Sakayan Festival 2024 ngayong Abril. Mayor Turabin Hataman, ibinahagi sa isang learning session ang kalagayan ng Isabela City kaugnay sa pagpapaunlad ng ecotourism. Zamboanga Chonghua Lion Dance Troupe, itinanghal ang tradisyonal na lion dance sa Isabela City Hall. Unang pagpupulong ng board ukol sa solid waste management, pinangunahan ng CGSO. 2023 Outstanding Regional ADAC Performance Award, iginawad sa lungsod ng Isabela. Pininturahan at binigyan ng kulay ang kabahayan sa Badjao Village ng Barangay Marang-Marang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month sa lungsod ng Isabela ngayong taon. Ang detalye ni Shane Swali. Mababakas sa mukha ng mga residente ng Badjao Village sa Barangay Marang-Marang ng lungsod ng Isabela ang matatamis na mga ngiti dahil sa pagbibigay kulay sa kanilang mga munting tahanan. Ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela sa aktibo at mahusay na pamumuno ni Punong Lungsod Siti Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng City Tourism Office nito ay isinakatuparan ang pagpipinta ng mga kabahayan sa village na ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month sa lungsod ng Isabela ngayong taon. Happy Isabela! So yun, as part of the National Arts Month celebration, the local government unit of Isabela de Basilan, of course led by our Mayor Siti Jalia and Saludin Turabin Hataman, through the Tourism Office, ay pinangunahan ang pag-paint ng ating mga Badjao houses located at the Marang-Marang Barangay. So these are 18 houses na unang magbibigay ngiti sa ating mga bisita the moment they will get inside Isabela de Basilan Channel while they are on boat or on board the boat, I mean. So from Zamboanga going to Isabela de Basilan. So ginawa natin itong project together with the community. There was a consultation of course with the community and sila mismo ang namili ng mga kulay na gusto nilang ipinta dun sa kanilang mga bahay-bahay. Gusto din natin ipakita sa unang parte pa lang ng Isabela de Basilan the different colors which truly reflect the diversity of our community. And we're so happy with the project and we're getting a lot of beautiful feedback and we're hoping we could do more of this project across the whole Malamawi, the expanse of Malamawi channel. So yun, once you have once you get on board sa mga boats natin, we're hoping na you can take a picture and post them on your personal Facebook and tag us at Happy Isabela. Maraming salamat! Layunin ng proyektong ito na maipamalas ang natatanging multicultural na kagandahan ng Isabela City na sumasalamin sa isang lungsod na bukas sa iba't ibang kulay at kultura. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Open Sea Swimming aabangan sa gaganaping Sakayan Festival 2024 ngayong Abril. Yan ang tinutukan ni Christopher Digon. Sa darating na Abril ay dadaos na namang muli ang taon ng pagdiriwang ng Sakayan Festival sa lungsod ng Isabela na talaga namang inaabangan ng lahat. Dahil papalapit na ito, puspusan ng mapaghahanda ng mga organizers para sa gagawing aktibidad sa pangunguna ng City Tourism Office. Isa na rito ang inaabangang Open Sea Swimming na kasalukuyang hinahanda ng Open Water Swim Team at bilang bahagi ng kanilang matinding paghahanda, nagsagawa ito ng unang pagsusuri sa Pahali Resort at Lampinigan. Aktibong dinaluhan naman ni Punong Lungsod Siti Jalia Turabin Hataman kasama ang iba pang mga opisyal na may malaking bahagi rito ang isinagawang pagpupulong noong 5 ng Pebrero kung saan inilatag ang mga plano, progreso at mga karagdagang ideya kaugnay sa aktibidad na ito. Malinaw na pinahayag ng City Tourism Officer na si Claudio Ramos II ang kahalagaan ng pagsusuri para sa festival na nagbibigay diin sa malaking papel nito sa pagpapakita ng natural na kagandahan ng lungsod ng Isabela.
Mababakas sa mga opisyal ng Department of Tourism Region 9 na pinamumunuan ng Open Water, JAPI, Silapar at ng buong koponan ang dedikasyon at determinasyon sa pagtataguyod ng maayos na seguridad at kaligtasan para sa gaganaping Open Sea Swimming sa Sakayang Festival ngayong taon. Super Ligon, Balitang Happy Isabela. Mayor Turabin Hataman, ibinahagi sa isang learning session ang kalagayan ng Isabela City kaugnay sa pagpapaunlad ng ecotourism. Dinaluhan ng ating punong lungsod, City Jalliet Turabin Hataman, ang isang learning session ukol sa social cohesion and resilience na inorganisa ng The Asia Foundation at Galing Pook Foundation noong ika-6 ng Pebrero sa Ortigas, Metro Manila. Ang learning session na ginanap ay bahagi ng LGU Fellowship Program na sinuportahan ng pamahalaan ng United Kingdom, katuwang ang Department of the Interior and Local Government. Gumanap bilang isang resource speaker ang ating punong lungsod at kanyang ipinahayag ang mahahalagang karanasan at kaalaman sa pamumuno na natamo mula sa inisyatiba ng Isabela City na naglalayong palakasin ang lokal na pag-unlad sa pamamagitan ng pagpopromote ng lokal na ekoturismo. Ang kanyang presentasyon ay nagbigay ng mas malalim na pangunawa tungkol sa mga alternatibong paraan sa pangangasiwa ng kalikasan. Meron po kami mga 2-3 beses dito balik-balik. It's not just the places that we experience, it's the stories of the people. We really believe po na the only way to do this is if you have your constituency with you. At dapat ipapaliwanag natin palagi sa kanila kung anong ginagawa natin, kung paano sila nakaka-contribute. And this March po, we are inshallah rolling out our Go Isabela, and this is Good Governance Isabela Caravan. Bukod dito, ang sesyon ay nag-udyok ng pagpapalitan ng mga diskusyon, pagbabahagi ng kaalaman at pagtukoy ng mga pinakamahusay na pamamaraan. Isa sa mga tunguhin ng aktibidad na ito ay ang pagbuo ng makabuluhang ugnayan tungo sa pagpapaigting ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itinanghal ng Zamboanga Chongwa Lion Dance Troupe ang tradisyonal na lion dance sa Isabela City Hall. Ang detalye ni Nish Pio. Malugod na tinanggap ng Isabela City Hall ang mga miyembro ng Zamboanga Chongwa Lion Dance Troupe noong ika-7 ng Pebrero na kung saan aktibo nilang ipinamalas ang isang nakamamanghang tradisyonal na lion dance performance. Ang masiglang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng pagsalubong sa Lunar New Year ng Wood Dragon na nagpapahayag ng pagkakaisa sa masiglang komunidad ng Filipino-Chinese sa Isabela City at sa buong Pilipinas. Ang lion dance ay isang natatangi at kilalang tradisyon na itinatanghal tuwing ginugunita ang Chinese New Year sa pagpapayabong ng kayamanan, karunungan at kahusayan sa kulturang Chino. Ang lion dance umano sa kanilang paniniwala ay isinasagawa upang hikayatin ang kasaganahan at mabuting kapalaran para sa darating na taon. Isang karangalan ng pagtatanghal ng Zamboanga Chongwa Lion Dance Troupe dahil ito ay dumagdag sa kasiyahan ng pagdiriwang ng Lunar New Year sa Isabela City na nagbubuklod sa mga komunidad sa diwa ng pagkakaisa at pagsasalo-salo sa mga kapistahan. Pinangunahan ng City General Services Office ang unang pagpupulong ng board ukol sa solid waste management. Yan ang tinutukan ni Ana Sahibil. Sa pagpapamalas ng dedikasyon sa mga pangmatagalang hakbang para sa kalikasan, nagtipon ang pamahalaang lungsod ng Isabela at Solid Waste Management Board nito para sa kanilang unang board meeting sa SV Hall noong ika-7 ng Pebrero. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jalliet Hataman, pinangunahan ng pagpupulong na ito ni City General Services Officer Eugene B. Strong na kumatawan sa mahalagang papel sa paglatag ng diskusyon. Sa pagpupulong, ibinahagi ng CGSO ang kabuuan ng 2023 Accomplishment Report na nagpapakita ng mga gawaing inilunsad hinggil sa pagpapatupad ng solid waste management. Inilahad rin ng board ang kanilang 10-year plan at ang mahusay na pagsasaalang-alang ng kalendaryo ng mga aktibidad para sa taong 2024 na nagtatakda ng mga epektibong programa hinggil sa pamamahala ng mga basura.
Kaugnay nito, ang pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong ay ang open forum na kung saan nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa pagtatapon ng basura at nagbahagi ng mahalagang pananaw ang mga kinatawan mula sa iba't ibang barangay. Ang mga plano at mga hakbang na binigyan diin sa unang board meeting ay alinsunod sa 9-point priority agenda ni Mayor Torabin Hataman na layuning magkaroon ng kolektibong dedikasyon sa pagpapalaganap ng responsableng mga kilos at pagtiyak sa mas malinis, mas ligtas at mas matatag na kapaligiran para sa buong lungsod ng Isabela. Ana sa Hibil, Balitang Happy Isabela. At para sa Good News Hub Isabela, 2023 Outstanding Regional ADAC Performance Award iginawad sa lungsod ng Isabela. Isang pagpupunyagi dahil isang tagumpay na naman ang nasungkit ng Isabela City dahil sa inuwing 2023 Outstanding Regional Anti-Drug Abuse Council Performance Award na ginanap sa Governance Excellence Awards in Region 9 noong ika-2 ng Pebrero. Ang karangalang natamo ay isang natatanging pagkilala sa kahangahangang pagsisikap ng lungsod sa ilalim ng pamumuno ng ating Mayor City Jallia Torabin Hataman sa pagtugon ng ilegal na kalakalan ng droga at ang mataas nitong rating sa 2022 ADAC Performance Audit. Sina DILG Isabela City FOUC LGOO Arnel Alvarez at Assistant Focal for Peace, Order and Public Safety Rix Laguardia ang tumanggap ng parangal sa ngalan ng lungsod. Bukod sa pagkilala ng ADAC, ang lungsod ng Isabela ay opisyal na ginawaran din ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. At yan ang nakalap na Happy Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayan na ng iba pang Happy Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at itong balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.